Yellow Mike's TV, sabay tayong aangat, kaagapay sa bukid, sa pag-unlad, sa bawat tatong, sagot ay malinaw, liwanagin natin, kinabukasan ay ikaw. Magandang araw mga ka-farmers. Ako po si Gerald Aragon ng Gelamikes TV. At ngayon ay magsisimula tayo ng isang espesyal na serye na pinamagatang Biblical Wisdom in Agriculture Confirmed by Modern Science. Sa programang ito, tutuklasin natin ang mga karunungang matagal nang nakasulat sa Biblia at kung paano pinatutunayan ngayon ng mga makabagong pag-aaral sa agham at organic farming. Layunin natin na maunawaan ng mga magsasaka at ng bawat Pilipino ang malalim na koneksyon ng Diyos at ng lupa at ng tao. Dahil kung maunawaan natin ito, makikita natin kung bakit bumababa ang ani, nasisira ang lupa, at kung paano natin maibabalik ang buhay at sigla ng ating lupang sakahan ayon sa disenyo ng may lalang. Magbalik tanaw po tayo sa kasaysayan. Sa panahon ng mga unang taong nilalang ng Diyos, ano ang tungkulin ng tao sa halamanan ng Diyos? Sa Henesis 2 at 15, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Ang tungkulin ni Adan ay alagaan at ingatan ang halamanan ng Eden. Ang tao ay pinagkatiwalaan ng Diyos upang mangalaga at mag-ingat sa lupa at halaman. Ang unang utos sa tao ay hindi magtayo ng gusali o magmina ng ginto, kundi alagaan at ingatan ng halamanan. Ibig sabihin, ang tunay na bokasyon ng tao ay maging tagapangalaga ng kalikasan, hindi ang manira nito. Bakit po dapat nating ingatan ang lupa bilang mga tao? Ano po ba ang pinagmulan ng tao? Sa Henesis uli, Kapitulo 2 at ang talata po ay 6 hanggang 7, ngunit may isang ulap na napaitaas buhat sa lupa at dinilig ang buong ibabaw ng lupa. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Dito, malinaw ang katawan ng tao ay ginawa mula sa lupa. At ito mismo ang pinatutunayan ng agham. Ayon po sa siyensya, ang katawan ng tao ay binubuo ng mga elementong matatagpuan din sa lupa. Narito po ang ilang mga halimbawa. Calcium, magnesium, iron, zinc, potassium, phosphorus. Alamin po natin ang mga papel sa katawan po natin. Ang calcium po ay para sa buto at ngipin. At ang pinagmulan po nito ay sa lupa at sa bato. Ang magnesium naman po para po sa kalamnan at sa puso. At galing po ito naman sa mineral soil. Ang iron naman po ay para sa dugo. Mahalaga po ito para sa hemoglobin production. Ito naman po ay galing sa mga trace mineral sa lupa. Ang zinc, para naman po yan sa ating pong immune system. At galing po yan sa organic matter at sa lupa. Ang potassium, para po yan sa balanse ng tubig sa ating pong mga selula. Galing po yan sa soil minerals. Ang phosphorus, para naman po yan sa DNA at enerhiya. Galing naman po yan sa phosphate rocks. Yan. Higit pa po rito, ang 70% ng katawan ng tao ay tubig. Gaya rin ng 7% moisture content ng mabubuting lupa. Kung maalala niyo po ang talatang ating binasa, bago nilalang ang tao, nagpaulan muna ang Diyos sa lupa.
Kaya malaking porsyento po ng ating katawan ay tubig. Ang sinasabi po ng mga scientists, soil is alive, and so are we, because we came from it. Kaya pinatutunayan po talaga ng kahit ng siyensya na tayo po ay galing po sa lupa. Ano po ang hinga ng buhay at ang papel ng mga halaman? Nang hiningahan ng Diyos ang tao ng hininga ng buhay, ang ibinigay niya ay oxygen. At saan po nanggagaling ang oxygen? Siyempre sa halaman, sa mga halaman. Sa photosynthesis, ang mga halaman ay kumukuha ng carbon dioxide mula sa hininga ng tao at hayop. At ibinabalik naman nito ang oxygen pabalik sa hangin. Ito ay tinatawag sa agham na mutual exchange of gases o the cycle of life. Kaya kapag sinira natin ang kagubatan o pinatuyo ang lupa, pinapatid natin ang mismong hininga ng buhay na nagbibigay sigla sa atin. Kaya ang mga halaman ay parang mga tulay na nag-uugnay sa lupa at sa tao. Sila ang kumukuha ng mga mineral sa lupa at ginagawang sustansya na maaaring kainin ng tao. Ang katunayan po, sabi po sa Genesis Kapitulo 1 at ang talata po ay 29 hanggang 30, at sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi, sa inyo'y magiging pagkain, at sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. At ito po ay sinusuportahan din ng modern nutrition science. Ang mga vitamins, minerals at antioxidants sa prutas at gulay ay direktang nagmumula sa mineral content ng lupa kung saan sila tumubo. Kaya kung ang lupa ay patay, walang mikrobyo, walang organic matter, patay din ang sustansya ng halaman at sa kalaunan, manghihina rin ang katawan ng tao. Ano po ang babala ng Biblia? Basahin po natin ang Apokalipsis, Kapitulo 11 at ang talata po ay 18. At nangagalit ang mga bansa at dumating ang iyong puot at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. Malinaw po ang babala. Ang sino mang sumisira sa lupa ay mananagot sa Diyos. Dahil ang lupa ay hindi simpleng alikabok lamang. Ito po ay buhay. At kapag pinatay natin ang lupa sa sobrang kemikal at maling pag-aalaga, unti-unti ring mamamatay o namamatay ang lahat ng mga nabubuhay mula rito. At apektado po ang tao, hayop at halaman. Yan. And meron po ba tayong mga scientific confirmation po tungkol dito na ang lupa po talaga ay isang living organism. Sa makabagong agham, tinatawag ito na soil microbiome. Ayon sa mga soil scientists, ang isang teaspoon ng healthy soil ay naglalaman ng mga living organism ng mas marami pa po kaysa mga tao sa mundo. Ang mga bakterya, fungi, protozoa at earthworms ay sama-sama nga nagtatrabaho upang i-decompose ang organic matter, i-release ang nutrients sa halaman, at panatilihing may balanseng buhay ang lupa. Kaya sa tuwing gumagamit tayo ng chemical fertilizers at pesticides, hindi lang peste ang namamatay, pati ang mga beneficial microbes na siyang nagbibigay ng buhay sa lupa. Ano po ang mensaheng ibig pong iparating po sa atin itong ating pong pinag-uusapan? Pagkapatay po ang ating lupa, hindi na nito magagawang ibigay ang kanyang lakas. Kagaya po nung nangyari kay Cain, nung siya po ay magkasala, nakagawa siya ng masama sa harap ng Diyos, sinumpa siya ng Diyos.
Sabi po sa Henesis 4:12, pagbubukid mo ng lupa ay di na ibibigay mula ngayon sa iyo ang kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa. Kaya pagka tayo po ay nakakagawa ng labag sa naturalesa, ah, pwede pong ang lupa mismo hindi na niya ibigay yung kanyang lakas. So pwedeng i-assess po natin, baka meron po tayong nagagawang mali sa ating pong mga lupang sakahan. Pagka talagang ito po ay tadtad na ng mga kemikal, ay yan po ang tendency na mangyayari. At sa susunod po na episode, tatalakayin naman natin ang batas ng kalikasan, ang biological na disenyo ng Diyos sa pagtatanim, kung saan malalaman po natin kung bakit may mga halamang hindi dapat pagtabihin at ano ang sinasabi po ng siyensya tungkol po dito. Muli po, ako si Gerald Aragon at itong Biblical Wisdom in Agriculture confirmed by modern science. Kaalaman mula sa Biblia, pinagtitibay ng siyensya para sa kaligtasan ng ating kalikasan. Maraming salamat po.